Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Kita nyo po yan, wala na yung turbo. Ang makina nito mga guys, yan o 4N15. Tinakbo nito mga guys, 70 plus 70k. Sabi ng may-ari, Jess, nakita ko yung YouTube mo, naglilinis ka. Pwede ko ba dalhin yung ano mo, yung Montero ko dyan at ipapalinis ko yung turbo. Ginawa natin guys. Dahil po malakas ang tagas ng langis dito sa ibabaw, sigurado po niyan, kumakain na po na yan ng langis. O kaya, ito mga guys, asin nyo po ito, may langis po dito. Yan. Yan o, langis. Kasi mga guys, ganito po niyan. Bakit po kumakain ng langis yung turbo minsan? Bakit nagkakatagas? Ito po, asin nyo ito po, parang gusto nang higupin, nagiging kuba na o. Kasi po mga guys, kung ang air cleaner po madumi, kukuha dapat ng hangin sa labas. Ang nangyayari po, dahil po barado po ito, napipilitan si turbo na humigop ng hangin manggagaling dito sa ibabaw ng ano, yung sa valve cover. Kung pansinin nyo po, langis po niyan, kung humigop po ng ano po niyan, ng turbo, ng hangin kasama dito, may kasamang langis, yun po yung nag-iimbak ng carbon sa ano, sa intake. Kung nasunog na po yan, nasusunog, kung nag-burn yung combustion niya po, nagiging carbon po yan. Puntahan natin yung ano, yung turbo, linilinis na natin yun. Nalinis na natin po nun. Tapos meron din tayong ginawa dito, Starex din, CRDI. Ganun din ang ginawa natin dito mga guys. Naglinis din tayo ng turbo, pero hindi ko nakikita to kasi sayang yung oras natin to, kailangan na kailangan yan. Kaya ito naman, payag yung may-ari na YouTube natin kasi po hindi nagmamadali. Yan. Tapos ito mga guys, itong Kia, itong Hyundai. Hindi rin siya sa natawag ko kanina, hindi rin siya sa gusto niya po yung Surely. Kaya sabi niya, Jess, kung ano yung makita mong problema diyan, palitan muna. Kaya nakita natin dito guys yung hose ng ng alternator. Ito. Sinabay na rin natin palitan kasi po gumagalaw na po ito. Ito. Dapat po hindi gumagalaw ito. May pressure po ito. Pwedeng malakas na pinanggalingan ng ng tagas. Ngayon mga guys, dahil sinasalpak na po niyan, ito po yung makina na 4N15. Puntahan natin yung turbo. Ulitin natin mga guys. Kaya po minsan na-pressure si turbo dahil dito sa air cleaner. Gusto niyo po, gusto niyang higupin yung kuba. Dahil po madumi na po niyan, na dapat po ito po kasi yun po, puno ng dumi po niyan. Kung saan yan, barado na yung ilong niyan, hindi na makahinga. Kaya kinukuha niyo po dito na sa loob ng ng makina, dito sa singawan. Kung malakas mo humigop po niyan, positive crankcase ventilation, singawan po ito. Kung may kasamang langis po niyan, yun po yung cause ng ng carbon. Pumupunta sa intake, pumupunta muna sa oil cooler, pagkatapos papasa na sa intake kung nag-burn o kaya kung yung combustion niya po lalabas na po dito sa exhaust, magbi-build up po ng carbon. Punta natin yung turbo na linis na mga guys. Ayan mga guys, ito yung turbo ng 4N15. Ngayon, assemble natin to. Ito po kanina, ito yung carbon na binasa ko na. Yan po yung kinalkal natin dito. Dito sa side na to. Tapos dito. Ayun po, assemble natin. Pero ito mga guys, sabi ko nga po, parang lang po ito. Parang puzzle lang ito, para kayo nagbubuo ng Lego. Assemble natin saglit ha. Yan mga guys, ito po ulitin natin para lang nalilego rito yung buo ng Lego. Kung pansin nyo po, ito po kahit na yan, meron butas dito. Tapos itong arm nya, meron dito yung ito naman po siya, ito yan. Ganun lang po yan. Sabi ko nga po, ulitin natin, lang po ito para lang tayong nagbubuo ng Lego. Yan tanggalin natin ha. Yan. Ito dito.
Tapos ito, dun. Tapos kung naikabit na po niyan, mapasin nyo po yung galamay niya po, gagalaw na po yan. Yan o. Kita nyo po. Tutok natin. Yan o. Okay. Di ba na baka simple? Ito na lang po yan eh. Tapos ito po, meron siyang spacer po niyan para sa singaw. Yung mga iba kasi mga guys, o-ring ginagamit dun sana dito sa pole side. Dito po kasi hot. Hindi pwede o-ring yan. Malulusaw yan. Pero dito pwede. Eh ngayon, meron pa dito. Andito naman po yan. Ayan. Makasimple po ano. Tapos, ito po. Itong guide na to. Yung butas na yan. Yan naman itabat yung ito ba? Kita nyo po yan. Itabat natin po yan. O yun o, nakatabat na po siya. Hindi nyo makita no, madilim. Yun, eksakto po yan, may butas po yan. Ganun lang po. Tapos maglagay lang tayo ng tornilyo. Mamaya, mabubuo na to. Sabi ko nga po, ano lang to eh. Konting kismisan lang to, daldalan, matatapos na to eh. Yan. Kasi yung may-ari nito, umalis na. Kanina gusto niyang makita. Bago siya umalis, sabi niya, tignan ko nga kung ano nakita niya. Okay, pwede ka nang iwanan. Eh ngayon mga guys, kailangan pa natin palitan yung niya, yung turbo. Yung driver side tawag doon na hose. Kasi po masyado nang malambot. Kasi ang sakit po ng Core N15 sa 14, ano po yun, nabubutas, sumasabog. Eh baka abutan siya sa highway. Kasi kung nabutas po yun, naglo-low power. Yun po yung mag-check engine, lumalabas sa scanner, low boost. Ang naging issue kung ganun mga guys, kung nag-low boost, hose lang. Check nyo po, meron na tayo na-upload na Strada galing sa Bella. Yan, dito pinagawa, nung nakita natin, hose lang walang problema, kaya nag-low boost. Kung ibirit mo, ano po siya, walang power. O yan o, habang nagdadaldalan tayo, tapos na. Yan, ipitan na lang natin ito, tornilyo na to. Tapos ilagay na lang natin yung actuator nya. Mga guys, ito actuator na to. Dito po yun. Sabi ko nga po, parang ano lang tayo dito eh, bumubuo ng Lego. Yan, ito po yun. Yun. Ito po ang trabaho niyan. Yan. Yun. Tapos may tornilyo lang po na 12. So ano ba kasimple? Sa mga mekaniko po na baguhan, gustong matuto maggumawa ng turbo, huwag kayo matakot, kaya nyo po ito. Huwag nyong paniwalaan yung mga sinasabi nilang turbo specialist. Nako, maluluko lang tayo dyan. Kung sinabi mong turbo specialist, turbo lang ginagawa niya, ay paano niya po dapat all around. Kasi kung turbo specialist, dapat alam niya yung ibang trabaho ng makina. Eh kung turbo lang yung alam niya, paano niya makita yung power ng makina? Kaya yan, tapos na. Tapos pinakahuli ito, yung lock dito. Ay sorry. Yan. Ito lang po yan. Dito lang. Yan. Mamaya mag-practice na tayo. Yan, ipakita ko lang. Na-demo ko lang kung paano mag-assemble. Pero yan, ipapay na lang natin yung mga tornilyo po dyan. Ganun lang po. Napakasimple. How to rebuild
how to assemble turbocharger 4N15. Dito na naman tayo. Okay, bye na tayo. Bye-bye.